maiiwan yung baby. Pero, andyan naman po si mama ko po, yung lola niya. And, parang siguro iaano ko na lang na ang brighter side na hindi ako nakakapag-breastfeed sa kanya. Ito siguro po yun kasi may iwan ko po siya. So mahirap po if ever na nag-breastfeed po ako sa kanya. Mahihirapan po si baby. So ngayon po kasi hindi po namin siya pwedeng isama kasi sobrang baby pa. How old na ba yung baby mo? 1 month pa lang po siya. Boy, girl? Boy po. Oh, baby boy. Yes, di ba? Ang ganda rin. At pagpasok ng 2026, ang ganda ng Yes, bunga, po. di ba? Yes, po. Congrats ha. Anyway, isa lang tanong kay Pudu. Last na po, Pudu. Pudu, may tanong daw. Paano promote ito? Kasi ang dami-dami din mga Pinoy na di ba, nag-show sa US. Minsan nasa-saturate na yung mga Pinoy na nag-drama doon, nakatira doon. So parang ibang show, nagsasuffer kasi dami na rin mga pumupunta. Paano kayo may iba? At paano kayo tatagamitin? Thank you po. Kasi yung sa amin kasi, kung kasi kung mapapansin din dun sa mga ibang writer kasi namin na nandito, ang kinukuha kasi namin talaga ngayon, yung mga bagong music style, usually yung mga papasok pa lang, yung wala pa talagang tataliling. Yun yung parang pinagkaiba namin. Pero syempre, nandun na rin yung challenge doon. Bago yung artist, bago yung mukha, ng concept. Actually, successful naman po yung mga nagawa natin. Kasi katulad ito, yung meron kaming project before, yung Sweet Notes, talagang successful yun. Then, ganun din yung gusto naming mangyari dito sa susunod na project or more na mas magandang kalalabasan. Thank you, Mr. Christopher De La Cruz. Yes, ito. Okay. Diba? Sino pa gusto magtanong? Edwin, nasa likod. May tanong yata. Pakikuha naman kapatid yung microphone. Yeah. Edwin. Ng Business Mirror. At tama na ako, ha? O, diba? Hello, good afternoon. Magpe-perform ba kayo exclusively lang for the Filipino communities sa US? And do you expect some friends and relatives to meet there and watch you perform? Well, the concert is open for public. And then, if ever meron kami mga foreign guests, and then very welcome po sila sa concert ng JR and then Aerogoers. Eras. Yes po. Siyempre po, welcome din po yung mga friends and mga relatives namin if ever po kung malapit po sila sa amin, why not po? Pwede po silang manood sa amin po. Ano yung parang expectations niyo doon sa mga American audiences niyo pagpunta niyo sa US? Correct. Oo. Yun yung ganun po. Kasi knowing Filipinos po talaga is high standard po tayo pagdating sa music. Pagdating po, kumbaga tayo po yung pag nakikinig po tayo sa isang artist, sa isang singer, talagang expectation po natin is, ay, bongga, ganito, ganyan, dapat ganito, ganyan. Yung mga foreigners naman po, hindi po sila yung mahirap i-please actually. So, totoo lang po. Mas mahirap pa yung mga Pinoy. Yes, mas mahirap po ang mga Pinoy i-please po talaga. So, Base experience. yes, so based po sa experience namin kasi mga foreigners po yung kinakantahan namin sa Maldives. So talagang hindi po sila yung tawag dyan, konting lang, masaya na po sila. Makikinig sila sa'yo, ganito, ganyan. So hindi po ako wala po masyadong expectations po from the foreign mga guests po natin if ever po may mga manonood po sa amin, like mga Americans. Okay, thank you very much. Yes, Thank you, Edwin. O, ito. Gustong magtanong ito dahil napaka-expert nito pagdating sa music. Ibang klase. Kumakanta, producer din to eh. Si singer pa, songwriter. Jojo Panaligan ng Writer.ph. Ay kay JLA ba? Una, bakit nyo finally nag-decide na dito na sa Pilipinas after
I think, successful na run sa Maldives kasi 9 years. Ikaw muna, Jake. I think it's about time na ma-experience naman yung Philippines and then makapag-concert sa ibang lugar dito sa Pilipinas kasi sa Maldives kasi we're playing in the same place. You know the time already, alam mo na. And then 6 days a week, alam mo na kung kailan ka uuwi. May sawa factor na nangyari, ganun. Tapos Everyday same routine. Same routine lang. And then the island, I think it's only 3 kilometers lang yung laki, yung haba ng island. So you can go around sa island in 1 hour. Sa capital ba kayo? Sa capital kayo ng Maldives? Or isa sa mga Isa lang Isa po. sa mga private islands po. Second sa biggest resort sa Maldives. Pero hindi siya yung Siya 5-star talaga. Well, pero may mga foreigners na napupunta doon, mga Hollywood stars, right? Yes. Po, may nami-meet po kami Kagaya actually. nila. So yung sa Baywatch, nakalimutan ko yung matangkat na And- may edad na ngayon. Yes. And meron din po kami nakantahan kilala. may nakantahan tayo na wedding ng celebrity couple from Sa England, UK. from UK. Wow. Yes, I forgot the name. Kita mo, iniistab nila mga celebrity, Pero po, yun po yung pinaka memorable na sa akin experience sa Maldives po na nakantahan po namin yung May TV shows. may TV shows po sila nung couple ay nung babae po. Tapos sa malaking TV show po yun sa UK, nakalimutan na po namin yung name nila. Pero pag ganyang mga exclusive na resort, ang alam ko parang under contract kayo na hindi lalapit pag may celebrity or hindi magpapa-auto. Di ba? Yes. Yes po. Actually, lang namin, nakausap and nakipag-jam din sa amin yung couple. Pag sila ang nagkusa, pwede. Yes, Pero po. yung pag kayo hindi pwede, di ba? Pero madami na din nga kayong nakitang celebrities. Yes po, no? may mga din po like, Mostly football players. yes po, and may mga makeup artists na mga celebrities like Celine Dion. Namin sila doon. Tapos, syempre, kahit naman kilala kayo sa mga sa galing nyo sa pag-cover ng kanta, as musicians, I think na gusto nyo din naman magkaroon ng sariling hits. Yes. So, can you tell us about that dream at paano nyo siya balak or tinatrabaho matupad? Step by step. So, nakapag-release kami ng first single and then Ano pa baga? may pag-asa pa rin. Tapos, we're working on it sa mga next na songs. I think we still have three songs na upcoming po na i-release. So, ano pa kami kung kailan yung recording kasi medyo busy pa po yung schedules. Ang tunog ng originals mo ay rock, I guess. Ano? That's the process mo? Slow rock tsaka mga love songs. I see. Alternative rock. Era. Ako naman po, actually dapat this year po dapat yung pag-release ko ng original song ko po. Kaso nga lang, eto po, nabuntis po ako and then nagpahinga po ako muna. Meron pong na-release pero that's Bisaya song po kasi siya. And po kami ng collab po kami ng co-musician ko po from Jensen. Pero that's way back 2017 po, I think, after ko po nagtawag ng tanghalan. And then, for now po, I'm working on it po, on process na po yung first single ko. So, kasi na-standby po siya, stop po muna ako sa kasi yun nga po, nabuntis po ako, nagpahinga po ako. So, next year po, yun po yung ko, hopefully, matapos na siya this year para next year ma-release ko na po yung original song ko. Sabihin ko na ba yung title? Pwede naman. Okay lang po ba? Oo. Yes, original song ko po. Actually, ito po is based po sa mga na-experience ko kasi way back in Maldives. Kasi I was experiencing depression that time. So, lahat po ng songs na i-release ko by next year is all about me.
lahat po ng mga experience ko doon sa Maldives, and of course, nung dito ako sa Pilipinas. So the first song na i-release ko po is entitled, wait Naiiyak siya. siguro hindi na excite ako na sabihin. Paalam na, ganun. Paalam na, ganun. First song ko na i-release ko po is parang ayoko pa sabihin. Parang ayaw pa. Off the record na lang. Okay lang po ba? Oo. Sige, next na lang. Ano na-excite ako? Nai-excite siya pero nahihirapan sabihin. Yung, pwede pa isa? Oo. Yung, ay ano? Next time na lang. Oo, next time. Pwede Sige. naman kung ayaw mo pang i-reveal. No problem. Sa susunod na press ko natin. Para may press ko ulit. Uy, meron po ulit kasi magkakaroon sila ng show dito eh. Sige pa, para ma-excite kayo. Para may suspense. Yung last question ko, siguro simulan natin sa kabilang dulo. Ano ang paghihirap? Anong hirap sa pagbabanda na hindi alam ng karamihan? Especially yung traveling band. Kasi di ba, yung ba, pag naririnig na uy, tumugtog sa Dubai or US, wow, sarap naman ng buhay.